Good morning everyone. Hello. Good morning guys. OFW dyan. Talaga ang putik. Dito tayo sa farm. Sa farm. Oh, grabing putik oh. Yan. Putik po yan. The live farm. Ito po ang live farm. Ito ang resulta ng baha na hanggang dibdib. Yan o. Yan. Fish cage. Fish cage yung blue na yan. Fish cage. Silipin natin ang ating alagang itik. Hello mga tatlong itik. Hello. Yan ang kanyang paitlugan oh. Hindi maubos ang pakain. Hello. May tatlong bibi akong alaga. Mangingitlog na sila. Papadamihin ko. Umpisa tayong ayusin ang ating paligid. Putik. Nais kong bakod. Nakurang ko na at ito ang aking kulungan ng baboy dati oh. Expand din yan oh. So, inayos ko ang kulungan ko ng baboy oh. Pagkukulungan ko ng bibi. Ayan. Dati ang dami dito saging, tambak. Ayan, tinamba na nangatumba siya. Nababad siya ng ilang buwan sa tubig. Siguro mga 3 months na 3 months dito ang namamangka ang tao sa lugar na to. Ito ay lubog. Ayan. Puro fish cage yan blue. Puro cage. Yan ang aking kubo oh. Yan ang aking kubo oh. Mga tira-tira pa yan ng bagyo. Yan ang aking kubo. Maganda Pilipinas. Ano man nasa kunang dumating bagyo, wala na yan, pangkaraniwan na lang yan. Isang pagharap sa katotohanan ngayon ay kasama sa pagsubok at dapat ipaglaban ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Tatanggapin na lang ba natin sa ating puso ang pagiging masaya kapag tayo ay tagumpay na at maraming pera? Yung ba nakatanggap-tanggap sa ating puso? Dapat ay ano man ang dumating, tanggap natin. Gaya ni Job, nang siya ay mayaman, tanggap niya. Nang kinuha, siya ang pinakamayaman na tao sa panahon niya, panahon ng apostol. Isang araw lang kinuha sa kanya lahat ng kanyang tinatangkilik, pero tinanggap niya kasi ang nasa isip niya ay matibay ang kanyang pag-asa na hindi naman sa kanya galing yan, binigay lang sa kanya. Bakit sasama ang kanyang loob na yung nagbigay kaya din namang ibalik? Yung lumikha ng langit at ng lupa kaya niyang ibalik. Nagawa niya nga ang daigdig yung pa kayang kayamanan din niyang kayang ibigay. Kayamanan panlupa, nahaling yung iba. Ito ang ganda ng Pilipinas. Napakaganda ng Pilipinas oh.
Simpleng buhay. Ah. Ang Pilipinas maganda eh. At yung mga pangyayari sa bawat tao, nabigo, nasaktan ng puso, nagtampo, natuwa, sumaya, lumigaya. Isang bahagi yan ng karanasan para ang tao ay pinuhin, ipilter, patibayin, at gawing tunay na solid, hindi liquid. Ang tunay na ginto ay dinadaan sa apoy para makuha ang tunay na kilatis, kung siya ay 24 carats o siya ay 18K. Ganyan din ang tao, apoy, dumadaan sa apoy. Apoy ay sumasagisag ng pagsubok. Yan ang huling panahon. Hindi natin pwedeng takasan yan. Kaya ang Pilipinas ang pinaka-safety, pinakatahimik, hindi ka nagmamadali, hindi ka pressure, at mayaman sa yamang tao. Ibig sabihin, dito mayaman sa yamang tao, mga talented, mga kakaiba. Huwag na natin pansinin ang politics, kasi nagbibigay din yan ng balanse. Kapag pinansin natin yung nasa labas ng tahanan natin, halimbawa may pamilya na kayo, binata pa ako eh, papansinin natin yung nasa paligid. Magtatampo lang tayo, sasama ang ating loob. Bakit? May nakikita kang hindi perfect eh, na nobody's perfect. May nakikita kang hindi perfecto, mga tao, ugali ng tao sa paligid, mga etc etc. Pero ang pinakamahalaga eh, bakit mo yung papansinin kung ang buong mong pamilya naman ay safety? Kumakain, umaga, tanghali, hapon, may merienda pa. Bakit mo papansinin sila? Ng mga nasa paligid kung ang family mo ay kumakain ng tama, safety, masaya, may kontakan kayo sa isa't isa. Bakit sasamahan loob mo na nasa paligid doon sa politics? Ano lang eh, huwag mong ibihis yung diskarte nila, yung technique nila yon. Ang malaga, kumpleto ang kita mo, may income ka. So, kahit ang artista, hinahangaan mo, binoto mo, etc. mo, actually, kahit pa 10 taong, sa artista, fans ka na 10 taon, kahit sabihin sa'yo, uy, habang buhay mo akong fans, naalala ka ba? Ay, fans pala kita. Sorry, in 20 years, 30 years, hito, may package ako sa'yo. Walang ganon. Yung mga Bilmanyas, Noranyas, nangawala na sila, tumanda na. Ang tanong, naalala ba? Ang ending, tayo din ang magdidilhensya ng ating bigas at ulamin. Ang sinasabi ko ay, chill lang, basta safety ang pamilya mo, wala ka nang paki, basta masaya ang pamilya mo, okay yun. Hindi naman sila kasama sa ito ang mabigat, pinoproblema mo sila, yung pala hindi ka pinoproblema. Di ba? Minsan lawak. Alam mo, pinoproblema mo, ang dami naman basher ng aking nahangaan. Makapag-comment kay din kaya ako ng masasakit, ay dumagdag ka na. Hindi ka nakakaiba sa toxic. Bakit? Alam mo, 20 ang basher, sinagot mo ng mga toxic din. Palitan na yan, wala nang tigil yan. Gayahan na yan, labo-labo na yan. So, naging bahagi ka na ng yung toxic na sinasabi nila sa social media. Wag ganon. Basta ito ang ating family first. Safety ang pamilya mo. Walang inaagrabyado. Ay, bakit ka makikigulo? Ayan na, tips ko lang. Bakit ka makikigulo? Hindi masama mag-comment doon sa ikaw hupa ng problema. Alam mo, may nagko-comment na ikaw hupa ng problema eh. May magaling. Meron din naman na nagko-comment na sa halip na pahupain yung apoy, ginagatungan pa. Diyan magaling yung iba. So wala kang pagkakaiba sa mga toxic na bahagi ng social media pag ganon. Doon ka humilira sa nagbibigay ng magandang advice, ikagagamot ng sugat.
Huwag doon sa lalong dudurugin mo. Huwag mong ikatutuwa ang pag-away-away sa puso mo. Merong masaya dyan. Huwag mong ikagagalak ng puso mo dahil bakit? Kay Satanas na ang libutang ito. Diyan tuwang-tuwa si Satanas ang magkagulo, ang magkadigma, lahat mag-away-awayan na dito sa lupa. Nang sa ganon, walang pag-iibigan maganap. Kapag walang pag-ibig, bali walang lahat. Ano yan? Pag-ibig lang ang mahalaga. Ay bakit kung may pag-ibig ba, isasaktan naman puso ng iba? Tuwang-tuwa ay Satanas kapag naglalabo-labo ang tao dito sa lupa, hindi nagkakaunawaan, nag-iinggitan, lalo na parang si Cain at si Abel. Sa sobrang inggit ni Cain kay Abel, aba, ay pinatay yung kanyang kapatid. Masama ang inggit at masyadong mataas ang hinahangad sa buhay. Hindi masamang mangarap, walang bayad, kaya lang may hangganan yan. Ano ba, kumita ka na, nakapagpatapos ka na, may nahangad ka pa. Ano pa? Mayapo ka na, ano pa? May nahangad ka pa ba? Masasabi mo nga natapos mo na ang iyong takbuhin, ang iyong obligasyon. The bottom line, kontento, maging kontento. Kumikita ka, safety ang pamilya mo, wag ka na makigulo. Hindi man na pinapakailman ng iyong pamilya, safety. Hayaan mo na pisa. Safety man ang pamilya ko, bakit ba? Bahala sila magkagulo sa labas ng social media. Basta ako, we are happy. And then, sabi nga Dr. Willie Ong, huwag kayong pa-stress. Diyan ako nadali. Mo, sabi. Kaya, sinasabi ko ay the real talker ako eh. The real talk. Walang intro, walang script. Pawang katotohanan lamang. Yan tayo nagbigay lang tayo ng mga kaunting mga nice talk. Dahil ako ay the real talker. Si Oscar Bertonel, the real talker. Hindi tayo pwedeng humilira sa toxic sa mundong ito dahil yan ang website ni Satanas. Yan toxic website. Ano yan? Yan yung mga pagtalo-talo, pag-comment na hindi magaganda sa kapwa. Ano pa? Ang mga pag-iisip na hindi maganda, pagbigay ng paninira sa kapwa, pag-a-advise ng negatibo sa sarili mong lupang sinilangan sa ating bansa. Nagrereklamo sa ating bansa. Bakit daw dito? Bakit ganon? Masdan nyo ang kapaligiran. Masdan nyo ang kapaligiran. Nakikita nyo ito. Yan Pilipinas yan. Yan ang Pilipinas. Yan ang Pilipinas. Ipinagmamalaki ko, ako ay Pilipino dahil ako ay sinilang sa bansang Pilipinas. Ako ay malayang lumakad dito, hindi nagmamadali. Mamaya kakain ako, tanghalian na naman. Wala akong amo, freelancer ako. Pag dumaan ako sa kapitbahay ko, alokin ako ng pagkain. Mga saging, etc. Kung ano-ano pang mga pagkain. Ang sarap ng huni ng mga ibon. Magtanim ka, saging. May anihin kang saging. Saba, ano pa? Mga isda, maraming isda dito. Yan. Kaya sinasabi ng iba na ang politics dito ay magano. Huwag natin pakialaman yan. Sumama man ang ating loob at nagbigay pa ng stress, hindi pagkatulog. Naalala ka ba? Yung aking fans doon na taga fans ko, hindi pala nakakatulog ay isip sa basher ko. Padalan ko kaya ng pambigas at pangulam. Ayun, maganda sana yon. O di may pakinabang, di ba? May pakinabang. Kasi makikisali tayo sa kanila. Hindi naman tayo naalala. Na tips ko lang yan, tips.
tips ko lang yan. Kasi baka baka tayo ay nahuhook na masyadong panatiko sa ating mga inahangaan, sa mga fans. Kung saan tayo may humahanga tayo, huwag natin kasubrahan ang paghanga. Family first. Huwag tayong masyadong nakakulong sa paghanga sa mga iniidolo. Ang hangaan natin, yung lumikha sa atin, yung lumikha ng langit at ng lupa, doon tayo magpa-impress, doon tayo humanga, doon tayo una magpasalamat. Dahil hindi tayo nakakulong doon sa utang na loob na no expiration. Ay nasa sa konsiderasyon. Kung tatanaw ka kung maalala mo na siya lumikha sa iyo, dapat sambahin mo siya, mahalin mo ang kapwa mo. Yan ang Pilipinas, maganda. Napakaganda ng Pilipinas. Tahimik. Anong maririnig mo? No pressure, like paradise. Wala tayo sa Switzerland sa England Pilipinas yan. Huwag tayong dayuhan sa sarili nating bayan, sa ating bansang tinubuan. 2026, magbago na ang puso't isipan. Huwag tayong maghasik ng negatibo sa ating kusang kaisinilang. Ay ngayon, diyan ka isinilang sa bansa, may pilam ka. Ay bakit? Bumabalik nga sila sa Pilipinas masarap ang pagkain. Masarap ang bakasyon. Ang ibang bansa gustong gusto rito, pinaka-safety lugar. Sa ibang bansa huwag ka luloko-loko sa gabi kung ikay magandang babae, baka ikay sakay sa kotse. Ayan tigilan natin yung mga sobrang fanatic sa iniidolo. Ang ating idolohin yung mga lumikha sa atin, ang ating unang doon tayo magmukmok, magsumiksik na ating pakaisipin yun na ano kayang maganda, ano kayang gagawin ko sa buhay ko, ano kayang purpose ng paghalikha sa akin. Yun laging tanong, hindi yung idol ko. Sino yun? Idol ko. Naalala ka ba ng idol mo? Nai-stress ka na, nag-iisip ka dahil maraming kontra. Magpa-impress tayo ay sa lumikha ng langit at ng lupa. Yan ang hinihintay niya. Hindi yung tao din lang, kapwa nating tao. Real talk, dahil ako real talker. Ay 2026 na, tayo mag-isip na ng matured. Bawa ikaw ay 50 na, nakapako ka pa rin sa bago sa family. Ayun, sa mga fanatic fans. Wag ganon. Gamitin ang natitirang edad sa magandang record. Wag na mag-isip ng masama sa kapwa. Wag nang mainggit, wag nang kontrahin yung gusto nila, hayaan na lang, wag nang umimik. Dahil safety naman ang pamilya mo Sino dito magsasabi nga hindi safety ang pamilya ko? Dahil sa basher ng aking hinahangaan, nadamay ang family ko. Meron bang ganon? Walang ganon. Kaya gising Pilipinas, 2026 na. Magbago ng mindset. Hayaan natin yung mga ating napapanood at naririnig. Kung hindi naman nababanggit ang pangalan ng family mo, hindi naman nababanggit ng buo mong family mo, huwag na makisabay, may stress lang kayo. Ang gawin nyo, kung maingay sa labas ng social media at sa politiko, magbukod kayo ng family mo, mag-ipon-ipon kayo, kumuha ka ng banig, magbanding kayo. Malilimutan mo ang stress sa labas. Payo ko lang, real talk. Hindi yung na-stress na yung pinapanood mo sa television, na-stress sa politics. Ay, may stress ka man dyan ng 10 taon, itatanda ka lang. Ang tanong, naalala ka man lang ba nung pinagka-stressan mong tao? Hindi.
Oh, ang sasagi pa rin family first. Lagi kong sinasabi family first. Oh, yan din nakakampi mo and sa huling sandali mo. Hindi ka papansin ng hinahangaan mo. Yung iyong masyado ka nang nahuhook na kung ano man ang iyong hinahangaan sa iyong sarili. Oh, ay real talk lang ako. Real talk yan. Harapin natin ang katotohanan. Family first. Dito sa lupa ha, ay yung lumikha sa iyo ang una siyempre. Ang una mong hangaan. Dapat number one kang fans nang lumikha sa iyo Hindi yung dapat siya ang unang fans. Ikaw ang unang fans ng dapat siya ang first. Siya lumikha sa iyo, hindi yung ang papanoorin, ang bibigyan mo ng pansin yung pagigising mo sa umaga yung iyong kinahumalingan. Ang tanong, nanalangin ka ba? Muna, nanalangin ka ba? Siya ba ang unang nasa isip mo pagising mo? Baka naman hindi. Oh. Sino ang unang nasa isip mo pagising? Pagpagod, ay sino naman ang nasa isip mo pag malungkot ka na? Kapag malalaglag ka na sa bangin at wala ka na makapitan na kahit bagin, yung malalaglag ka na, yung sa bangin ang papatakan mo yung mga 1,000 feet na talagang nasa iri ka pa lang, para ka nalaglag sa eroplano kalalim. O sinong una mong isipin? Sasabihin mo, ay kaibigan ko, tulong po. Oy, may narinig ka bang ganon? Friend, tulong. Friend, tulong. Kaya ito real talk ha, ay iwasan na natin yan mga amigo amiga, ang ganyan mga mindset. Unti-unti lang ang pagtanggal ng toxic na mindset. Unang araw, pangalawang araw, pangatlo, wala na yan hanggang sa mawala na sa isip mo. Good mindset ngayon 2026. Wag mo na subukan ng new resolution. Hindi ka pakipakinabang sa iyong kaluluwa at espiritu. Huwag ka nang mag-ano ng New Year resolution mo patungkol sa mga labas ng iyong family. Unahin mo yung resolution mo spiritual. Ang saya, ang sarap. Kahit simple lang ang buhay mo, ang gaan ang pakiramdam mo, hindi ka stress. Ayan. Para kayo ay aking, hindi man tayo ganong kasikatan na channel natin, pero ang ating sinasabi ay hindi man tayo sikat o celebrity, ay ibahin natin ang mukha ng influencer, yung mga katotohanan. Mayroong bitaminang makukuha ang tagapakinig, tagapanood. Yan po ha. Sana tapangan na natin, wag sa kapwa natin, tapangan na natin na iwaksi sa isip ang mga masasamang hidwaan or pagtatalo or pag-isip na negatibo, at palayain natin ang ating puso sa puot ng isang buwan. Ang puot mo inabot na ng isang buwan, isang linggo, isang taon, 3 year, hindi ka makamove on. So ang napupuot sa kapatid ay mamamatay tao. Biblikal yan, biblikal. Pero mo, mapuot ka lang para ka nang nakamatay ganun pala yun. Ganun pala tingin sa iyo ng Biblia. Ang napupuot sa kapatid ay mamamatay tao. Biblia ang may sabi niyan. Kapag pala kinapuot sa kapatid, ay automatic nakapatay ka na. Sinong sasalungot diyan? Ayan na pala na Biblia yan Sino nagpasulat sa Biblia? Dahil lumikha sa iyo ang lumikha ng langit at ng lupa. Ay the real talker tayo, hindi tayo pwedeng magpakyut lang sa ating live o sa ating kung ano natin pwedeng i-upload. Yung man lang tayo ay pagbigay ng counting koro-koro, isang mga mensahe. Diba? Yan ang ating the real talker ngayon. Umaga, Pilipinas time. Anong oras na? Okay, mag-11 na pala.
Ano niya ha? Malaman na ako doon. Oh, ito vlogger oh. Si Gardo Versosa. Ito po. Hindi ko binigyan si Gardo Versosa at baka sa MJS. Baka maki-MJS. Baka makita to ng ano ah. Dito ka video sa pusa. Ng ABS. Baka ma-discovers na magawing leading man ni Jessica sa pelikulang Basa sa Pispan. Matagal mabasa. Boss, wow. Ano? Sana all. Ang aking busing, natin si busing. Oh. Dito pala pwedeng humingi ng pusa. Boss. Kung nanganak. Galing ako sa aking pispan na. Ayun, ang daming pambenta ni boss. Sana all, everyday. Kamukha yan eh. Ha? Kablog na si Dani eh. Oh, tapos na. Pagod na si boss ay. Talagang sakit sa mata. Ah, masular ah. Bawal na kay boss ang mapagod. Bawal kay boss ang mapagod na mamasubra. Bawal ma-stress. Kaya Dani, huwag ma-stress si boss. Mataba na nga si Kuya Odi eh. Wala nang stress si Kuya Odi, mataba na. Namumulaklak ang kangkong. Ah. Oh, Herbe, galat na. Oy, hulog mo na doon. 60 lang to eh. Hulog mo lang. Wala, hindi naka-ano eh. Hindi, ano na po natin ito. Oo, ano na yun? Ano yun? Oo. Okay, yan. Okay, 61 lang yun. Tama? Patawarin yan. Hindi na. Hindi. Hindi mo na kasi baka may out eh.
Saan? Ha? Daan ako. Tapos, ako na ba sa maigib? Saan ba naigib dito? Nakabawasan yung mabigat eh. May puso. Ha? Mga elastic na. Dahil ano, pang ano. Ang lakas ah, elastic yun. Ayan oh. Si Bruce Lee. May tubig na may yata. Ganda ng tubig ano. Ang ganda ng tubig ninyo oh. Timpla ka. Labas malalim ang baon niya, ang ganda. Ang lakas. Dadampi sana ako eh. Dampal na. Yeah. Solar system. Biglang sumatay ang init.